distrito. So, ako'y for the bottom of my heart, thank you for allowing me to be here. You can just imagine, no, I am facing 259 barangay captains all in one setting. So, isipin ko parang na rin akong inikot ko yung 259 na barangay physically doon sa area ninyo. And it would take me around ilang days ba para maikot ko kayong lahat. Barangay, 259 barangays. So itong chance na ito talaga na napakaganda po at kami po yung nagpapasalamat kami ni Senator Bongo na kami inibitahan nila ito. Hingi muna ako ng magbibigay muna ako sa ating mga kasamahan dito. Of course, ang ating gobernador, Governor Edwin Marino Ongchuan, Vice Governor Clarence Dato, of course, ang ating napakagandang lalaki at napakabait na Congressman ng 1st District, Congressman Paul Daza, Sir. Congressman Harris Ongchuan ng 2nd District, Mayor Joey Suwan ng Allen. Naku niyo yung Allen, palagi ko yung dinadaanan eh. Dahil noong araw pa, nung nasa pulis pa ako, pag kami pinapatawag sa krami, takot kasi ako sumakay ng aeroplano. Kaya nagbabaylan ako. Binabaylan ko yan. Davao to Manila. Davao to krami. Kaya palagi ko nadadaanan yung Allen. Si Mayor Ante Rosales ng Kadarman. Mayor Gary Labing ng San Antonio. Ang ating board member Arturo Dobunco, Liga President Allen. Yes, sir. Councilor Beatriz Amande, Vice President Kadarman. Councilor Maria Gondelima Balasula, Secretary, San Jose. Councilor Joey Ardalis ng Victoria, Board of Directors. Councilor William Carpio ng Lope de Vega. Councilor Elgin Susa ng San Vicente. Councilor Renato T. Barrega ng Dili. Councilor Ronnie Torla, Labisales. Councilor Rustico Castillo Jr., San Antonio. Councilor Albi Bacolod, San Isidro. Ang ating DILG Provincial Director, Ma'am Geraldine Makilabit, DILG Northern Samar. Lahat ng mga kapitan at mga kagawad nandito ngayon, lahat ng mga barangay officials, meron pa pala, additional people. Councilor Elisa Castillo, Capol. Councilor Roberto Torres, San Rosario. Councilor Erika Joy de Guia, Montegon. Board Member Albert Lucero. Yes, sir. Board Member Vic Singzon. Board Member Jane Lyson. Lyson? Layon pala, Layon. Layon. Sorry sir, sorry. Sa lahat ng mga kapitan, mga opisyalis ng barangay, nandito ngayon, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Alam ko ninyo, as your chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, meron lang ako pakiusap sa inyo dahil karamihan sa inyo, lahat kayo ay mga barangay kapitan, di ba? At alam niyo,
nung tayo nag-wage ng war on drugs ni Pangulong Duterte, napakalaki ang papel ninyo, mga barangay kapitan. Hindi nag-surrender yung 1.6 million during the first 6 months of our war on drugs kung hindi dahil sa inyo, kayo mga barangay kapitan. Dahil ang PNP ay kulang po sa kaalaman kung sino dapat ang surrender, kaya ang mga barangay kapitan ang nakakaalam. So, palakpakan po natin sa sarili dahil alam ko kung napakalaking ang papel ninyo. At ngayon po, alam nyo, dahan-dahan na naman sila bumabalik yung druga, dahan-dahan. Kaya ako pinag-iusap sa inyo, kayo ang mga barangay kapitan, sana huwag niyo pabayaan natin gobyerno. Tulungan talaga ninyo yung ating national government na masawata ito. Dahil huwag na tayong pumayag na babalik sila. Kahit na hindi na magtatanong, no? Marami kayo nakikita kayo sa mga news everyday. Mayroong mga ama kung sa Cebu. Pinatay yung kaya asawa, ginilitan sa leeg yung tatlong anak. Pinatay yung buong pamilya niya. Dahil lago sa illegal na druga. Merong 3 years old na nirape, pinatay, tinapos sa damuhan. May 80 years old na bedridden, nirape, pinatay. So, lahat ng ito, hindi ito mangyayari kung hindi talamak ang druga. Kaya, sana tayo ay magbantay in our part bilang mga barangay kapitan. Sana po ay i-remind ninyo ang inyong constituents palagi. Lalo-lalo yung mga parents na alagaan nila kanilang anak para hindi mapunta sa illegal na droga. Yun lang. Magiging papel na dito. Hayaan din yung police doon sa demand reduction. Dito tayo sa supply reduction. Dito tayo sa demand reduction by educating our people na sana bantayan natin ang ating mga anak na huwag na gumamit ng droga. Dahil alam po ninyo, yung laban sa illegal na droga, talagang pinustak ko na yung buong buhay ko nito. Anytime, anything can happen to me. Dahil sa aking krusada na ito, but then, wala po akong pinsisihan. Kahit na sa ngayon, tinatakot tayo, ICC ko no, International Criminal Court, pinapapasok sa ating bansa para mag-imbestiga. Kahit alam natin na walang jurisdiction ng ICC, still, pinipilit nila. Well, whatever happens, basta alam ko, ginawa namin ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng kabataan sa illegal na droga. At pangalawa po, dahil bago tayo pumasok, napapansin natin may mga lugar na sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lord. Sila na po ang nag-decision kung sino pwedeng maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. May mga lugar na kontrolado nila dahil sa kanilang napakayaman, napakaraming pera yung mga drug lords. So, iniiwasan natin na maging narco-state ang Pilipinas. Kaya ginawa natin yun. So, sana po, tayo bilang mga barangay kapitan, huwag natin pabayaan ang ating kabataan. Isipin natin palagi, kinabukasan ng Pilipinas. Tayo matatanda na tayo. Isipin natin palagi, kinabukasan ng future generation ng mga Pilipino. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kawawa yung mga bata na yan. Dahil trilyonis ng utang ng ating gobyerno. Trilyonis na, sino magbabayad dito? Yung ating mga future generations. Hindi natin alam kung hanggang anong generation ang magbabayad. Kaya sana po, isipin natin palagi, kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan. Sana, patay na tayo, nasa langit na tayo. When we look down dito sa buong mundo, makikita natin ang Pilipinas na very happy yung mga Pilipino na iniwan natin. Dahil nung tayo ay nasa gobyerno pa, ginawa natin ang dapat natin gawin para gumanda ang kinabukasan nila lahat. So maraming salamat, magandang gabi. And again, Sir, Sir, salamat pag hindi na sa akin
sama sa akin dito. Congressman Dasa, sir. Salamat, sir. Thank you. Magandang gabi sa lahat. Muli pala sa